i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, sa side mo muna. So, ano to? Destiny Gossip. Ay! Triangle. Oh my God. So, ayusin ko lang sandali. Kaya na masyadong malaki kasi. Hindi kita sa video. Ayan. Malabo pag malayo. Pag nilapit ko naman, hindi makikita to. Ito. So, pwede na yan. So, sa side mo, current situation o description, hindi ka nakikipag-usap, babae ka siguro dahil puro babae to. So, pwedeng babae ka siguro. O, magre-resonate lang to sa lalaki. Kung ine-embody niya ang feminine energy in a way na sunod-sunuran lang siya sa puso niya. Okay? Under siya. Mas matapang pa yung babae kaysa sa kanya. Kung lalaki man. Okay? Kung lalaki man yung nanonood. So, pwedeng ang bida dito ay babae o lalaki na ine-embody ang feminine energy. So, yung side mo kasi hindi ka nakikipag-usap blonde female. So, may kulay siguro buhok mo. Hindi itim. Matcha woman. Pag nakita ko yan, mga 45 years old and above. 40 years old and above yung edad. Okay? So, yan ang description sa side mo para malaman mo kung para sa iba ang reading o hindi. Ano to? Destiny Gossip Triangle. Diyan na yan. Current situation niya, nasa love triangle daw siya, So, hindi ko alam kung ikaw ba yung third party. O ikaw yung orig. Pero, more like, nasa third party situation siya dito Side niya to. Nachichismis nga siya, Parang meant to happen. Oh my God. Destiny. Meant to happen. Itong love triangle. Para, matuto kayo. Ewan ko. Parang may unfinished business kasi kayo. Parang karmic connection. Nangyari na to sa past life nyo. Tapos naulit na naman. Parang ang dating. So, kung nangyari na to sa past life, ngayon na yung ending ba? Naputol kasi yung connection yung dalawa. So, ngayon, nag-meet kayo ulit para i-continue yung naudlot na love triangle. Ayaw dyan ba yan? So, sino yung kabit dito ngayon? Kasi triangle to, Third party situation. So, ikaw bang orig? Yes or no? No. So, ikaw palang kabit. Pero, in a relationship na yung person mo sa iba, Tapos, may gossip dito. So, ang dating natuklasan na ng ibang tao ang lihim niya, na ikaw yung kabit niya. O, na i-issue siya na may kabit siya, tong person mo. Current situation yan, ha?
So again, ulitin ko, either nai-issue kayong dalawa, nalaman na ng ibang tao ang relasyon nyong dalawa, o nachichismis siya na may kabit daw siya, whether kilala nila ikaw o hindi, pero may gossip dito, parang pinag-uusapan yung person mo, at ang topic ay eto nga, third party situation. So ikaw yung kabit. Deck ang gagamitin ko. Wait lang. No contact kayo ngayon, oh. So, anong mensahe nyo para sa isa't isa ngayon na no contact kayo? Ito side mo. Ito side. Dito. Dito side ng person mo. Ano to? So, sa side mo, tingin mo marami kayong pagkakaiba. Tingin mo hindi kayo compatible. Ang dating dito, ayaw mo na siyang habulin. Sabi dito, I don't want to chase anymore. So, ayaw mo na siyang habulin dahil gusto mo na mag-move on. Sabi dito, I am trying to move on. So, again, we have too many differences. Kaya sabi ko parang incompatible kayo. O feeling mo, marami kayong pagkakaiba. So, anong mensahe niya sa iyo ngayon na hindi kayo nag-uusap? I left when things got hard. Umalis daw siya nung nahirapan siya sa sitwasyon nyo. Sa bagay, mahirap naman kasi talaga ang sitwasyon nyo dahil third party situation nga. 'Di ba? Ikaw yung third party niya. So, dahil na-issue siya at napag-uusapan yung love life niya, nasisira siya sa ibang tao. Kaya yan, parang dating iniwasan ka niya. Ngayon, dahil iniwasan ka niya, ayaw mong gumawa ng way para mag-connect kayo. Kasi nga nag-move on ka na dito. Ayaw mo na rin siyang habulin. So, sa madaling salita, walang may gusto na mag-connect kayo. Kasi siya, umiwas siya, di ba? Iniwan ka sa ere siguro. Dahil nga nachichika siya dito ng mga kakilala niya na sisira ang imahe niya. Ang dating kasi iniwan ka niya sa ere siguro. So ngayon napaisip ka na hindi naman worth it ipagpatuloy ang connection na to o ipaglaban dahil tingin mo marami kayong pagkakaiba o hindi kayo magkasundo. Kaya yan, parang dating kung ayaw mo kong kausapin, ayaw ko rin kausapin ka. Ganyan ang dating sa'yo. So, hindi ka gumagawa ng way para kausapin siya. Hindi mo siya hinahabol. Kung ayaw niya, edi wag. Ganun ang dating sa'yo. Kung ayaw niya na sa'yo, edi okay lang. Hindi kita habulin. Okay? Ganyan ang dating sa side mo. Dito sa side niya, ayun nga, iniiwasan ka na niya. Damage. We are both hurting from this. So, alam niya sa sarili niya na pares kayong nasasaktan nowadays. Eto, unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Di daw siya satisfied sa iyo. Di daw siya masaya sa tinakbo ng connection nyo. So, kuha tayo ng ibang deck. So, tingnan natin anong pwedeng mangyari sa future.
Commitment. Things are getting serious. Date night. Get ready to be wined and dined. Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. So, ano ba tong reading natin? Sino ba ang bida dito? Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ang person mo o other person ay possible earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. So, may clue kasi tayo dito. O pwedeng ikaw yan na may earth sign sa birth chart. Kasi yung iba wala. Date night. Ang dating kasi, malaki chance na mag-reconnect kayo ulit. Di ba iniiwasan ka niya? Dahil nga napagchichismisan siya. So, sa near future, mukhang mag-reconnect kayo. Ano ba yan? Mag-reconnect kayo ulit. Kasi sabi dito, commitment. Tapos date night. Yung combination ng dating dito. Magko-connect kayo ulit para pag-usapan yung nangyari. Magkakaayos kayo ulit dito. At dahil sabi commitment dito, things are getting serious. Ewan ko, ang dating mukhang magkakabalikan kayo ulit o babalik siya sa buhay mo. Tapos, mukhang ikaw ang pipiliin. O sabihin natin, kung di man ganon, pagsasabayin niya kayong dalawa. Kasi parang mapapamahal ka sa kanya. Kasi sabi commitment. So, magiging committed siya sa'yo. Kaya lang di naman natin masabi kung magbe-break ba sila. Pero ang show, babalik siya sa buhay mo. Tapos, magiging sweet siya na naman sa'yo. Pero ang tanong, mag-stick na ba yan forever? Pero may sabit Pero ang show, magkakabalikan kayo ulit. Mag-aano kayo dito? Magkakaroon kayo ng date night o sabihin nating bonding kung saan mag-uusap kayong dalawa para mag-reconcile. So, kailan kayo magko-connect ulit? Kuha tayo ng ibang deck. Kailan yung possible time frame kung kailan kayo magre-reconnect ulit? Kasi ang dating pwedeng ligawan ka niya ulit o kasi may date night tayo o suhulan ka para maging kayo ulit. Kailan kaya? Next month. So next month kasi timeless yung reading natin. So, next month mula sa araw na pinanood mo to. O buwan na pinanood mo to. Around May. Within a month. OMG. So, alin man dyan ang possible na time frame kung kailan kayo magre-reconnect. Pero parang bumaba yung camera, yung cellphone. So again, pwedeng next month, around May, or within a month. So, ibig sabihin, mabilis lang Lalo na kung pinapanood mo to ngayon, February 2024. February 14, 2024 ko to ginagawa. So, Valentine's Day. Pero remember, timeless ang reading na to. So, sabihin natin, ngayon mo to pinapanood, February. Baka daw sa March.
Eto, pwedeng sa May. O ngayong February, Ren, magre-reconnect. So again, case to case basis. Kayo na mag-adjust kung kailan nyo pinapanood itong video. Di dun kayo magsimula magbilang ng buwan o ng araw. So, clue. Magbibigay ako ng 6 na clue. Pero wag masyadong mag-pay attention dito dahil dagdag info lang mga to ang clue. Ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa puso mo. At sa other person. So, ano ka? Isa ka sa water signs, di ba? Cancer, Scorpio, Pisces. So, may Capricorn tayo dito. Capricorn, Aquarius, Leo, Libra. Lahat ng fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Gemini. So, ulitin ko. Capricorn, Aquarius, Leo, Libra. Lahat ng fire signs. Aries, Leo, Sagittarius. Aries. At ito, Gemini. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.